Ang ngalan ko ay Lakan Leo. Tawagin niyo akong guro dahil may tuturo ko sa inyo. Lahat tayo ay familiar sa salitang ito. Ngunit ano nga ba ang kahulugan ng pagiging alpha? Maaari ka bang maging alpha ngunit hindi ka aware dito? Ano-ano ba ang mga signs na tunay na alpha ang isang lalaki at hindi nagpapanggap lang? May paraan ba para mag-transition ng isang lalaki para maging alpha? Listen. Dahil sa video na ito, aking tatalakayin lahat ng dapat nyong malaman tungkol sa isang lalaking alpha at sa pagiging totoong alpha. Don't forget to like and subscribe for more contents like this. The socio-sexual hierarchy. Upang mas maunawaan yung mabuti ang topic na ito, kailangan nyo munang malaman kung ano ba ang tinatawag na socio-sexual hierarchy. Ito ang categorization system na binubuo ng 6 na uri ng mga lalaki. Ito ay parang pyramid kung saan ang alpha ang nasa pinakataas ng tatsulok. Paglalahad na siya ang namumuno at nagdo-dominate ng socio-sexual life ng buong kalalakihan. Ibig sabihin, nasa kanya na lahat: status, pera, babae, kapangyarihan, connections at impluensya. Lahat yan hawak ng isang alpha at syempre hindi siya nag-iisa. May hierarkiyang binubuo ng grupo ng kalalakihan na pinamumunuan niya. Anumang uri ito, alpha males lang palagi ang leader at nangunguna sa isang grupo. Leadership is not for everyone. Naniniwala ako sa iba't ibang uri ng mga lalaki. I know alphas are real, sigmas exist, and beta males are everywhere. Marahil ikaw ay isang alpha, pero ang pagiging alpha ay hindi para sa lahat. It's just not. Kaya hindi ako nagtuturo dito kung paano maging alpha dahil alam kong hindi ito para sa lahat. Let's face the truth. Maraming channel ang magtuturo sa iyo kung paano maging alpha. Be an alpha male once again daw. Once again. Ano yun? Dati kang alpha tapos naging beta ka. Kalokohan. Walang ganon. Pinaglololoko nila kayo. Ang katotohanan ay leadership is not for everyone. Oo, lalaki ka. Pero hindi porket lalaki ka, may kapasidad ka na agad na mamuno. That's not how it works. Hindi lahat ng lalaki may leadership capabilities. Karamihan sa kanila, ang role lang talaga ay sumunod lang sa totoong alpha. Dahil hindi posibleng lahat maging alpha, there will be chaos between them. Two alphas will kill each other. Kaya kung tinuturuan ka nila kung paano maging isang alpha at napakabait mong nakikinig sa isang tabi, tingin mo gawain niya ng isang alpha? Syempre hindi. Gawain lang yan ng isang clown. Ngunit ibahin nyo sa pagiging sigma. There is a painful transformation para maging sigma ka. Kung ano at paano, I already dropped the video. The link is on the description below. Make sure to watch it. Ngayon, bakit ako naglabas ng video tungkol sa signs na isa kang alpha? Ganito yan, makinig ka. Maraming lalaki ang hindi aware na may oras sila ng pagiging alpha. Likas pala silang alpha, ngunit hindi lang nila ito niyayakap ng buo. Hindi nila tinatanggap ng buo ang pagiging alpha. At bilang resulta, madalas na pagkakamalan lang sila ng mga tao na mayabang o arogante. Kaya sa video na ito, ibibigay ko sa inyo ang mga senyales na isa kang totoong alpha upang mayakap mo ng buo ang personality na ito. Number 1. Rejects authority. Ang isang likas na alpha may authority kapag nagsasalita, kumikilos at namumuno.
Kapag sinabing may authority, ibig sabihin iginagalang siya ng mga tao at sinusunod. Walang gustong mga na bastusin o gaguhin siya because he rejects authority. May authority ang salita at boses niya and people respect it. You see, everything around you vibrates at a certain frequency. Naglalabas tayo ng vibrations na napipick up ng iba. Malalaman mong totoong alpha ang isang lalaki kapag mayroon siya nito. Mayroon siyang aura na nararamdaman ng tao sa paligid niya. Dahilan para igalang siya ng mga ito. This is how alpha rejects authority. Nasa presensya nila ang pagiging alpha. Mararamdaman mo agad ang presensya ng isang totoong alpha dahil mapipick up ito ng katawan at enerhiya mo. At kung nasa presensya ka ng isang totoong alpha tapos beta male ka, kusang magsasubmit ang katawan mo sa kanya. Makikita nyo ang behavior na yan sa mga hayop. Kapag nandyan ang alpha nila, mapapansin nyo ang kilos at body language ng ibang males na nagiging submissive sa harapan ng alpha. Ito ang instinctive response nila kapag nasa presensya na sila ng totoong alpha. Same thing when it comes to human. Hindi mo man pansinin, ngunit kapag may isang mataas na tao, may malaking pangalan at halatang bigatin, nag-iiba ang body language nyo. Nagpapakita ng submission dahil sa vibrations at aura na inilalabas ng alpha. Your body instinctively respects the alpha's strong presence. That's how a true alpha rejects authority. Number 2. Enjoys leading people. A true alpha enjoys being in control. Sa ibang tao, ang pamumuno ay isang stressful responsibility. Hindi nila kaya ang bigat ng responsibilidad ng pagiging leader. Most people can't handle the stress of leading people. Dahil hindi naman porket leader ka, susunod na agad sila sa iyo. You need to earn their respect and trust para sundin kanila. Ang pamumuno ng isang grupo ay hindi para sa mahihina. Maraming sasalungat sa iyo at i-challenge ang leadership skill mo. At kapag nagpakita ka ng kahinaan na hindi mo sila kayang pamunuan, hindi ka na nila titingalaing leader. They will show no respect and will start to disrespect you. Dahil mahina ka, mapagpanggap na alpha. Ibahin nyo ang totoong alpha. They love leading people. They are more than capable of leadership. Matalino silang leader, kaya't lahat napapasunod nila sa kanila. At kung sa iba stressful ang makisalamuha sa iba't ibang tao, para sa alpha, ito ang purpose niya, to lead people. Parte na ito ng buhay at personality niya. Kaya kung likas sa iyo ang pagiging magaling na leader at nare-recognize ng mga tao sa paligid mo ang leadership skill na mayroon ka, tapos bukal sa puso at masaya ka sa ginagawa mong pamumuno, you might be an alpha. Number 3. Maintain status. Para sa isang alpha, pinakamahalaga ang status niya, pinakamahalaga ang imahe na mayroon siya. Because being an alpha is all about the spotlight. Laging nasa iyo ang atensyon at spotlight. Kung anong klaseng imahe ang makikita ng tao sa iyo, it will reflect in their behavior towards you. May imahe ka bang karespe-respeto? Lahat ba ng nakikita nila sa iyo ay nararapat na tularan? Dahil kung hindi, mag-iiba ang imahe mo sa kanila. Kaya't maingat ang isang alpha sa pagdidesisyon, pagsasalita at sa mga kilos nito dahil pinangangalagaan nito ang status niya. Being an alpha is all about status. Dahil isa kang leader, maraming tumitingala sa iyo, maraming nakatingin sa iyo. Nasa iyo palagi ang spotlight. Kaya kung isang pagkakamali lang at nadungisan mo ang image mo, apektado nito ang status na mayroon ka. At kung naging madumi ka na sa paningin nila, they will
will be shaken. Questionin nila ang leadership mo. Magsisimula na silang magduda sa kakayahan mo. Maaaring hindi na sila maniwala sa iyo at humanap ng ibang alpha na kanilang susundin. That's why being a true alpha is not for everybody. Hindi ito pwede sa mahihina at sa mga mapagpanggap lang. Number 4. People person. Kung likas sa iyo ang pagiging alpha, marahil isa kang extroverted person. Kung ang sigma ay may pagka-introverted, ang isang totoong alpha ay likas na extroverted. Mahalagang trait ito sa alpha dahil paano ka magiging effective na leader kung takot ka at ayaw mong makisalamuha sa iba't ibang tao. Contradictory ito sa personality ng isang alpha. You see, a true alpha is a people person. Natutuwa silang makisalamuha sa iba't ibang tao. It fuels them. Hindi gaya ng sigma na hindi mahilig sa socialization. Alpha is the exact opposite of it. They enjoy socializing. Nagbibigay enerhiya ito sa kanila, ang makisalamuha. They are fascinated with their environment at nararapat lang ang ganitong katangian sa isang alpha dahil kailangan niya ito upang palawigin ang sakop ng kanyang impluwensya. Number 5. Competitive. Likas ito sa mga alpha. Tulad sa mga hayop, competition din ang buhay nila. Other males challenge the alpha to climb the social ladder. Gaya ng isang leon na namumuno, icha-challenge siya ng ibang alpha na nagmula sa ibang teritoryo upang magsubukan ng lakas. Sa ganitong paraan umaakyat sa social ladder ang isang alpha. Lahat kinokompetensya niya upang umakyat sa tuktok ng hierarkiya. This is how a true alpha is made. Ganyan din pagdating sa mga tao. Ang isang alpha, hindi naman agad nasa taas na siya. No, he worked his way to the top. Pinaghirapan niya ito. He earned his title as an alpha. Bunga ito ng constant competition na pinagdaanan niya. Una pa lang, alam na niya ang gusto niya. Gusto niyang umakyat sa socio-sexual hierarchy at mapabilang sa taas nito. Alam niyang hindi ito madali, ngunit nasa dugo niya ang pagiging tunay na alpha. This is enough for him to dominate other men upang makarating sa taas. Kaya kung likas sa iyo ang pagiging competitive, na para bang may gusto ka laging patunayan sa mundo, this is a characteristic and a sign of being an alpha. You see, nasa dugo mo na ito. It's always been with you. At kung yayakapin mo ng buo ito, maaari kang maging totoong alpha. You have a huge potential inside you. Kung bibigyan mo ito ng importansya at magpo-focus ka dito, imagine mo na lang kung anong ma-achieve mo sa buhay. Number 6. Can de-escalate conflicts. Most people shy away from conflicts. Lumalayo sila sa gulo, sa sakit ng ulo at sa problema. Maraming tao ang ganito at wala namang masama rito. Bagkus, sa kahit anong problema na pwedeng mag-escalate sa mas masamang kahihinatnan, I always advise to avoid it dahil hindi mo masasabi na baka yun na pala ang mga huling sandali mo. Hanggat maaaring umiwas ka. Huwag kang magpanggap na tigasin kung hindi mo naman kayang panindigan dahil hindi papabor sa iyo ang kahihinatnan mo. Ngunit ibahin nyo ang mga alpha, wala silang pinalalampas. If someone showed them even a little disrespect, they confront and face it. Gaya ng isang leon, hindi ito papayag na bastusin ng ibang leon sa harap ng kanyang pride. He will show them why he is the alpha. Kaya marami ring nalilito at napagkakamalang bully ang isang alpha. Ngunit magkaiba ito. Bullies prey on the weak.
mahihina lang ang kinakayan-kayanan nila. Ngunit ang isang alpha, very reasonable yan. Lalaban yan alang-alang sa kapakanan ng marami. At isa rin sa kakayahan nila ay ang mamagitan sa dalawang panig na nagkakagulo. May kakayahan silang impluwensyahan ang mga ito upang magkasundo. Dahil ang totoong alpha ay may habag sa pinamumunuan nito. Nagkakaisa ang mga tao dahil alpha is the reason for people's unity. Number 7. Aggressively protective. Pagdating sa kanilang nasasakupan o social circles, napaka-protective ng isang alpha. He cares so much for his people. Kung isa ka sa mga taong malapit sa kanya, you have his protection. You are under his protection. Walang makakagalaw sa iyo hanggat nandyan siya. Ipagtatanggol ka niyan sa gustong manakit at manira sa iyo. Yan ang katangian ng isang totoong alpha. Hindi gaya ng isang sigma na kalimitang mapag-isa at walang pakialam sa social circles at sa mga taong nakapaligid sa kanya. An alpha cares so much for his people. Kaya isa ito sa mga good qualities ng isang alpha. May pakialam siya sa lahat at hangad ang ikabubuti ng marami. Kaya't wag na wag kang magkakamaling banggain ng isang alpha at idamay ang mga taong iniingatan ito. Dahil kapag nagkataon, hindi lang siya ang susugpo sa iyo. Alalahanin nyo, alpha yan, hindi yan nag-iisa. May grupo at social circles yan na pinamumunuan. That's why, if you mess with the alpha, you mess with the whole pack. Number 8. Admired by others. Ang isang totoong alpha, tinitingalayan ng maraming tao, iginagalang at nirerespeto. People look up to him as the leader of the pack, isang matalino at malakas na pinuno na hinahangaan ng marami. Maaring boss mo ito sa trabaho, sa klase o sa organisasyon. At kung ano pa man yan, palagi siyang tinitingala at hinahangaan ng marami. Sinusunod at iginagalang. Ganyan ang totoong alpha. Hindi yung mga mapagpanggap na kinagagalitan ng marami, kinaiinggitan at binabatikos ng marami dahil sa basurang pamamalakad at pamumuno. Sila yung mga mapagpanggap na alpha. Pang sariling interest lang lagi ang nasa isip, kaya't inaayawan ng marami at hindi ginagalang ng mga nasasakupan niya. Karamihan din ng alpha ay successful sa kanilang field of work at personal life, kaya hindi na nakakagulat na maraming tao ang humahanga sa kanila. People see their life as attractive, kaya maraming tao ang naghahangad din na maging katulad nila. Number 9. Extreme confident. Likas sa mga alpha ang pagiging confident. Hindi ka pwedeng maging alpha kung mahiyain ka. Sa katunayan, ang mga alpha ang isa sa mga taong may mataas na level of confidence. Kaya minsan, napagkakamalan silang mayayabang, mahahangin at mga arogante. Ngunit hindi ganito ang kaso. May dugo lang talaga sila ng isang alpha, ngunit hindi pa lang sila aware sa bagay na ito. They haven't harnessed their alpha energy, kaya napagkakamalan silang mga mayayabang. Ngunit kung magkaroon ka ng kamalayan sa bagay na ito, you will start to unlock the alpha inside you. Magkakaroon ka ng talino sa pinagkaiba ng confidence at arrogance. At sa ganitong paraan, mas magiging matalino ka na sa mga aksyon na iyong isasagawa dahil ganyan ang likas na alpha. Matalino sila gumalaw. Palagi silang nakatuon sa pangkalahatang interes at hindi lang sa pansariling kapakanan. Every decision they make, every actions they take, they always do it with confidence. At ang antas ng confidence nila ay nakaka-impluwensya ng mga tao sa paligid nila. Their confidence does not annoy people, it attracts them. Number 10. Women magnet. Kung babalikan nyo ang mga katangiang nabanggit
ko, hindi na nakakapagtaka na mataas ang success rate nila sa mga babae. Hindi na ito nakakagulat. Magaling sila sa tao, mataas ang confidence nila, hinahangaan sila ng marami, they attract people at tinitingala sila ng marami. Sa madaling salita, masasabi nating ang alpha ay madalas nabibilang sa mga high value men na tinatawag dahil sa characteristics at success na mayroon sila. Hindi na nakakagulat na madali lang silang makaka-attract ng babae, lalo na sa kanilang prime bilang alpha male. Alalahanin nyo, may dahilan kung bakit nasa pinakang taas sila ng socio-sexual hierarchy. Lahat ng atensyon nasa kanila, mga papuri at paghanga, nasa gitna sila ng spotlight. People often perceive them as high-value men. At totoo ito, kabilang sila sa top 1% of men dahil sa kanila mismo nang galing ang top 1% categorization ng male hierarchy. Sila ang ginawang batayan ng high value at top 1% of men. That's why they are called alpha. Nga pala, kung nagustuhan nyo ang video na ito, kindly like and subscribe for more contents like this. At kung may mga topic kayo na gusto nyong talakayin ko, just comment down below. Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, mga tapat kong kawal.